Amin po sa military organization, tuwing may pagpupulot na ganito, after 1 hour, nakakaroon ng break para magkaroon ng konting icebreaker o kaya hindi monotonous yung ganitong pagpupulot. Pero dahil gapul po tayo sa panahon, yung break natin ay dadaanin ko na lang sa isang maikling joke. Pampagising po sa atin lahat. Alam po ninyo, nag-umpisa po ako dito manungkulan bilang defense attaché nung unang petsa ng Agosto lang po. So I'm barely almost a month, 26 years old. At nais ko rin pong ipakilala sa harapan ninyo ang aking assistant, administrative assistant na katulad ko ay bago rin po. Ito po si Master Sergeant Lito Kaduyag, yung nandun po. At sa inyo pong hindi pa nakakaalam din, meron din po tayong 3 sundalo pa na nakatalaga dito sa Seoul bilang United Nations Command Guards. Nandyan sila sa loob ng kampo, sa Camp Coiner. Itong 3 guards natin. Sila Sergeant Ambanlok, si Sergeant Jaka, at saka si Sergeant Batuon. Alam po ninyo, Batuon, maliban po sa pagiging defense attaché ko, ang isa pa pong trabaho ko ay bilang hepe ng Philippine Liaison Group to the United Nations Command Armistice Commission na nandyan sa loob ng kampo, o UNCMAC. Itong UNCMAC ay isang mekanismo na nakapagbigay din sa atin ng impormasyon kahit papaano about the security situation dito sa peninsula. At kung ako ay nakakakuha ng impormasyon sa UNCMAC, ay kaagad-agad po naman natin ipinapaalam po sa embahada at sa ating mga kababayan kung kinakailangan. Pero balik po ako doon sa joke ko. Siguro dahil first time kong pumunta sa Korea, no? This is my first time to be deployed in Korea. Alam po ninyo, in the past few nights, nananaginip ako. Siguro natural lang yun. So the other night, nanaginip ako. Yun, nagkikwento ko sa inyo ngayon. Ang panaginip ko went this way. Nanaginip ako, pupunta raw ako sa langit. Sinalubong ako ni San Pedro. And then sabi ni San Pedro, anak, bago kita sentensyahan, iikot muna kita dito sa langit para ma-orient ka. Kasi umikot kami ngayon ni San Pedro. Wala pang 100 meters, mayroon na akong doon na-recognize, nakasama ko sa embahada. San Pedro, si Vice Consul Ayan Karingal yun sabi ko. Nandito na rin pala. Ngayon, laking gulat ko, si Ayan, mayroon siyang katabing babae. Yung babae, hindi naman sa pagpipintas, medyo hindi sa kagandahan. So tinanong ko si San Pedro, ano pong ibig sabihin yan? Sabi San Pedro sa akin, alam mo, Ibo, si Ayan, in short and simple language, ay pinaparusahan yan. Kaya siya itinabi sa kasama niya yun. Dahil nung nasa ibabaw pa yun ng lupa, marami raw na nagawang hindi ka nais siguro. So, pinaparusahan daw siya. Ganun po ba? Sabi ko, tuloy-tuloy pa rin kami ni San Pedro. Nung nasa kalagitnaan na kami, sinabihan ko na naman si San Pedro dahil may nakilala na naman ako. San Pedro, kilala ko rin yan Asawa yan ng kasama namin sa sa labor. Asawa yan ni Joanna si Paul. Nakita ko rin si Paul doon. Tapos, kaya nga sabi ko sa iyo, Joanna, makinig ka Kung yung katabi ni Ayan ay hindi masyadong maganda, yung katabi ni Paul, mas hindi masyadong maganda. So, ibig sabihin nun pala, yung gravity daw ng offense ni Paul nung nasa ibabaw pa ng lupa ay mas mabigat. Joanna, narinig mo. Ito na,
Pabalik na kami doon sa starting point. Mayroon na naman akong na-recognize. Maalala ko pala, itong joke ko na to, sinabi ko to nung tiniente ako sa 3 general doon sa Ulo. Yung pinakamataas na general, pagkatapos niyang narinig itong panghuli, pinag-report niya ako, pinatalo niya ako sa tubig. Pero ano, biro lang niya yun. So doon sa panghuli, sabi ko ulit kay San Pedro, kilala ko rin yan si ano yan si Consul Arnel Talisayo. Si Arnel, pinata yan, di ba? Pero laking gulat ako at tinanong ko si San Pedro dahil may pagkakaiba. At alam niyo kung ano yung pagkakaiba. Ang katabi ni Arnel ay napakaganda. Parang ganda ni... Sino yung pumunta sa Manila lately? Paris Hilton. So tinanong ko si San Pedro, anong ibig sabihin? Alam niyo yung sagot ni San Pedro? Alam mo, iho, unlike doon sa unang dalawa na nakita mo, ang pinaparusahan dito, hindi si Arnel, kundi yung babae. So yung babae daw ang pinaparusahan. Nakuha nyo? Anyway, ladies and gentlemen, inatasan po kami ni Vice Consul Ayan na magbigay po sa inyo ng mga updates tungkol po sa